Mahal na mahal ko po yung anak ko. Gusto ko pa rin po siya magkasama. Kaya kung sino po yung may mga mabubuting loob po dyan, mabubuti po yung puso, parang awa niyo na po. Tulungan niyo po kami. Wala po akong magawa pagdating po sa financial eh. Pero lahat naman po, ginagawa ko. Hi po. Magandang hapon. Nagpapadidi. Sige lang ma'am, tapusin nyo na lang muna. Okay na? Para hindi umiyak, tapusin nyo lang po. So yon mga kababayan, mga kabarangay. Magandang hapon na naman po sa atin lahat, mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan man po kayo naroroon? Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-iingat po kayo parati. Ganon din sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Kumusta po kayo? Mag-iingat po kayo parati mga kababayan. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Dahil sa inyong walang sawang suporta, eto, babalikan natin si Baby Amara. Dahil isa sa kabayan natin na nasa ibang bansa, na si Ma'am Osi ng Australia, from Australia. Napanood niya po yung video na ginawa natin nakaraan at sila yung rason kung bakit nandito tayo para kumustahin ang mag-ina. Ano nga ba ang rason? Samahan nyo kami hanggang sa dulo ng video ito para makausap natin mga kababayan. Papa-breastfeed pa mga kababayan kaya hindi muna tayo papasok. Okay na? Sige, pasok po kami. Kumusta si Madam? Ano nangyari sa paa nyo? Nakaapak ako ng pako. Tapos, namaga. Namaga po. Kaya pinatusukan ko ng anti-tetanus. Napa-inject ka naman na. Okay. Kumusta si baby? Iyakin pa din po. Iyakin. Nabanggit mo nakaraan, biyahe kayo ng Maynila ngayon. Sana kahapon. Oo. Kaso nga lang, nung 31 kasi, nakaapak po ako ng pako. Mm-mm. Kaya hindi po ako natuloy. Dahil hindi rin naman po ako makakalakad. Kasi may binalikan kami dyan, tapos nagkataon na malapit na kami dito, kaya sabi ko, daanan namin kayo. Kasi napanood ni Ma'am Aussie ng Australia, yung si Baby Amara. Kaya may pinapabigay po siya kaunting tulong pinansyal. Salamat. So, bali, kailan po ang ano? Pagka na ano naman po, makalakad na ako, babalik po ako. Babalik na kayo agad. Opo. Nagpaalam po ako kay Ma'am Precious yung sa foundation. Nag-message ka? Opo, na hindi mo na ako makakatuloy. Pinicturean ko po yung pako. Mm. Saka humingi po ako ng pasensya kasi hindi na sinasadyang ano. Pero paano yun? Naka-schedule yung bata? Yun nga po eh. Hindi ko po alam kung ano po yung... Siguro po i-chat ko na lang po yung neurosurgeon po niya. Yung asawa mo, hindi ba pwedeng samahan ka or kayong dalawa ang pumunta? Pwede naman po kaso nag-iba yung patakaran ngayon sa briggs po kasi. Ano patakaran? Bali, yung 2 araw na day off niya, 1 araw na lang po. Sa company niya. Opo, company niya. Tapos kung abot ng 1 buwan, baka matanggal po siya sa trabaho kasi kaya pagka na lang, pag naoperahan na lang po siya, doon ko na lang po siya yung pag-review. Sa bagay, sa hirap ng buhay talaga, no? Opo, kailangan Talagang priority din ang trabaho. Opo. Naintindihan ka namin, Nay. Laban lang. Opo. Kailangan po talaga. Kailangan lang. Kahit ganito nga po ako, hindi ako makalakad. Oo. Kahit hirap.
Oh, bakit ka nakaapak? Saan ka nagpupunta? Hindi po, dito lang po ako kasi hindi, pagka tumatayo po ako, talagang sobrang sakit. Namimilipit po ako sa sakit. Di bali kung napa-inject na. Opo. Okay. Meron pong, pinahiram yung kapatid ko na dito lang sa labas, diyan ka lang, sabi niya, para hindi ka nalakad ng lakad sa, kwarto, sabi niya. Bakit parang iyakin yata ngayon si baby? Hindi po maitayo kasi, Daddy Frankie. Kasi ang gusto nito, pag gantong hapon, nilalakad-lakad ko siya doon sa harap. Yun ang gusto niya. Ngayon, naiirita kasi hindi nga Hindi kayo makaalis. Opo, kasi gawa ng paa ko po. Kawawa naman si baby Amara. No? Kaya po. Kumusta naman ng Pasko at New Year nyo dito? Masaya naman po. Pero on 31, malungkot. Kasi yan nga po. Nakaapak ako ng pako. Anong handa? Di baling simple Daddy Frankie, basta kompleto po. Oo. Yun po ang mahalaga. Sige, talagang sinusubok ka talaga ng Panginoon, no? Kaya nga po. Diyan na si baby, tapos... meron na naman po ito. Sana gumaling na po ako para may balik ko na po yung baby ko sa Maynila po. Alam ni God yan. Sa laban lang. So, gaya ng aking sinabi, mga kababayan, kaya po ako napabalik dito, napadaan, dahil si Ma'am Aussie ng Australia, nagpadala po ng 2,000 pesos. Kaya po nandito kami ngayon, no? Kaya Ma'am Aussie ng Australia, maraming salamat po sa padala ninyo kay Baby Amara. Sabi ni napanood nga po na dadalhin, kaya nagpandagdag daw po, no? So hindi pa naman po ito ang huli na punta namin. Tututukan ka namin, Nay, sa tulong at gabay ng ating Panginoon, at ipag-pray natin na makayanan ang lahat, matapos ang lahat na maayos, no? Kaya Ma'am Aussie na Australia, mabuhay po kayo. Napakalaking bagay po yung mga tulong na pinapadala ninyo sa ating mga beneficiary, no? At syempre mga kababayan, bago po magtuloy-tuloy, shout out ko rin tong isang kababayan natin na si Ma'am Perlita Bermiodes. Ayan, maraming salamat po, Ma'am, sa pag-reach out ninyo sa Team Daddy Frankie at saka sa support ninyo po. Mag-iingat po kayo dyan. Hindi ako nagkakamali, nasa USA din po sila. Ingat po kayo, Ma'am. Salamat po talaga sa support nyo. Kasama ng inyong pamilya. Thank you so much, no? So, Ma'am, ito po yung 2,000. Pasensya ka na. Ito lang muna yung maibibigay ko. Pero pagbalik namin, loobin ng Panginoon na makabalik pa ako para pagka di bali, may mga naibigay pa naman na una, no? So, 2,000, Ma'am. Galing kay Ma'am Aussie ng Australia. Pandagdag sa anumang pangailangan ni baby. Ma'am Aussie Australia po, maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong para sa anak ko. Lahat po ng mga binigay po ni Daddy Frankie, hindi po namin pinakikialaman. Para po yun sa bata, para sa pangangailangan po niya. At yung mga, ito talaga, hindi po talaga namin pakikialaman po. Para sa bata po talaga ito. Maraming salamat din po kay Daddy Frankie dahil nakabalik po siya ulit po dito. At nakita niya din po yung panibagong kalagayan ko po. Sana gumaling na rin po ako para makabalik po ulit ako sa Manila at may pakita ko po ulit yung bata sa hospital po. Maraming salamat po sa lahat. Hindi lang yan, Nay. Basta mag-pray lang tayo. Maraming naantig, naawa sa kalagayan ni Baby Amara. At yun lang, salamat sa sinabi mo na sinisave nyo talaga yung pera ng mga binibigay natin para kay baby. Para sa kanya po talaga lahat Yes. ng mga binigay po na tulong ng mga kababayan po natin. Tama. Yes. Para in case of emergency, may bubunutin po kami para sa kanya. Maraming salamat. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Maraming salamat talaga. Totoo talaga yung kasabihan na ang Pilipino talaga ay nagkakaisa. Kung nung unang kita natin kay
nanay noon talagang umiiyak, nagmamakaawa, pero ngayon medyo gumagaan, naging maaliwalas kasi nararamdaman niya yung pagkakaisa natin, nararamdaman niya yung tulong natin, lalong-lalo na sa mga sponsor natin kay Ma'am Osi ng Australia. So, Nay, para mas makumpleto natin yung pangailangan kasi alam ko marami pang makakapanood at alam ko marami pang pangailangan si baby sa kanyang nalalapit na mga examen pa. Bibigyan pa rin po kita ng pagkakataon para manawagan sa mga tagapanood natin. Ayan po, ako yung ina ng bata na may hydrocephalus po. Nananawagan po ako sa inyo na sana matulungan niyo pa rin po ako para sa aking anak. Mahabang proseso, marami pa kaming pagdadaanan. Kaya narito ako para manawagan po sa inyo na sana mabigyan niyo pa rin kami ng pagkakataon na madugtungan yung anak ko. Mihingi po ako sa inyo ng kunting tulong po sa inyo. Kahit magkano po, kahit piso-piso, 5, 10, mahalaga na po yun sa amin. Pag inipon-ipon po namin yun, lalaki, na sasapat sa amin. Kaya sana po, maawa po kayo sa amin na mag-ina. Tatanawin po namin to ng napakalaking utang na loob. Di ko man to mabayaran sa inyo. Pero merong Diyos na merong Diyos na siya na po magbalik po sa inyo. Alam ko po na hindi po sumasapat yung sahod ng asawa ko, pero kahit sa bata lang po, maawa po kayo sa kanya. Mahal na mahal ko po yung anak ko. Gusto ko pa rin po siya magkasama. Kaya kung sino po yung may mga mabubuting loob po dyan, mabubuti po yung puso, parang awa niyo na po. Tulungan niyo po kami. Wala po akong magawa pagdating po sa financial eh. Pero lahat naman po, ginagawa ko. Mahal na mahal ko po yung anak ko. Gusto ko pa rin po siya magkasama. Kaya kung sino po yung may mga mabubuting loob po dyan, mabubuti po yung puso, parang awa niyo na po. Tulungan niyo po kami. Wala po akong magawa pagdating po sa financial eh. Pero lahat naman po, ginagawa ko bilang ina. Dahil ako lang naman po yung nakakapagpatahan po sa kanya. Pero sana po, maawa po kayo sa amin. Kaya lang po yung alam namin na makakatulong sa amin. Kaya maraming salamat po kay Daddy Frankie. Dahil nakabalik po sila sa amin. Kay Ma'am, thank you po. Yun lang po. Maraming salamat po mga kababayan. Sana po hindi po kayo magsawa. At kung sakali kabayan, kung nanonood ka pa sa bidyong ito, maglalambing po ako na i-share natin yung video, hindi po para sa akin, kundi para kay Baby Amara, para mas makatulong pa tayo. So, may schedule ka na, ma'am, kung kailan balik nyo sa Maynila? May schedule na sana yung sa 9 po, balik po pa sana kami ng Pedja. Kaso nga lang nagkataon na ganito na. Sa 9 na naman. Na hindi po kasi dapat ang biyahe na po namin dapat nga po 3. Oo. Bali magpapa-laboratory kami ng 5. Tapos makakuha namin ang result ng 7, balik kami ng 9 sana. Kaso nga lang, nagkataon na ito nga po, hindi ko mailakad ang paa ko, kaya kailangan ko pa po magpagaling sa kako po siya. Magre-re-skid ulit. Opo. Sige, loobin nawa ng Panginoon na gumaling na yung paa. Ano ba talaga naman?
Na? Nanginginig kasi sobrang sakit pa talaga. Mm. Ano yung pa ako nakaano, yung may kalawang pa? Hindi ko po napansin kasi gabi na po nun, eh, mga alas 10 po ng gabi. Mm. Eh, hindi ko naman akalain na makakaapak ako. Sabi ko nga sa sarili. Sige ma'am, kasi para hindi na mairita si Baby Amara, no? Opo. Okay, so yan mga kababayan, maraming salamat po. Magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali sa atin lahat mga kababayan. God bless po. Love you all po.